At di na natin pa tatagalin pa. Oh. Nagugulat siguro kayo na si Cesar Montano, kilalang artista, ay kahit na isang buhulanong Katoliko yung magulang niya, natangay Seventh-day Adventist. At pinagmamalaki pa niya yung saan ipinanganak yung tatay niya, malapit lang sa simbahan, yung lumang simbahan ng Baclayon. Ang gulo naman ito, yung budget nito mga to. Diyos. Diyos ko. Mahirap po mabuhay. Si tatay, hindi lang basta-basta tandaan nyo. Buholano, Katoliko. Sarado eh. Especially, si tatay was born and lived, raised at the back of the oldest Catholic church in Bohol, Baclayon. Kahit pa naipanganak sa likuran ng Vatican, pag di talaga natin pag-aralan yung ating pananampalataya at di natin ituro sa ating mga anak, delikadong matangay sila. Lalo na sa ganitong mga propaganda ng Seventh-day Adventist. Ang dakilang Babilonya po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo, na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babilonya, ang tinatawag nating Antikristo. O naman na lahat ng nandyan sa relihiyon na yan, demonyo. Kasi nga naman, napatunayan natin na yung relihiyon na yan, natupad yan sa simbahang Katoliko. Napatunayan daw nila batay sa kanilang propaganda at chismis na natupad sa simbahang Katoliko. Sige nga, tingnan natin. Isa-isahin natin. Mataas ito mga kapatid. At pati na yung corruption sa gobyerno, Katoliko daw ang dahilan. Pati na yung patayan at gyera sa iba't ibang bansa, Katoliko daw ang dahilan. Pati na yung komunista, yung communism, Katoliko din daw ang dahilan ayon sa sabadistang ito. Kaya isa-isahin natin ito. Mataas ito. Pero ito muna na bahagi ang ating sasagutin. Tutukoy na dakilang Babilonya sa propesiya ng Apokalipsis, yung tinaguri ang ina ng mga mahahalay na babae at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Umaasa din po ako na alam nyo na rin kung sino yung tinutukoy na Antikristo sa Biblia na maghahari sa buong mundo bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang tinutukoy niyang Antikristo ay ang simbahang Katoliko daw. Pero, dahil wala silang ginagamit na history, wala din silang ginagamit na aklat, mas mabuti na gamitin natin yung aklat mismo ng Seventh-day Adventist. Mga kapatid, merong aklat sila at alam ko na meron yon sa mga Seventh-day Adventist siguro na kopya, yung ibang mga kaanib. Hanapin niyo yung aklat Cebuano, ang Dakong Away. No? Ang may akda ay si Ellen Goldwhite. Dahil sino po yung Antikristo? San Mateo Kapitulo 7, 21, 22, 23, San Mateo 24, 24, walang iba yung mga bulaang mga ngaral. Pero inaamin sa aklat ni Ellen Goldwhite kung sino ang bulaang mga ngaral. Ito, Cebuano ito, isasalin natin sa Tagalog. Sino ba ang bulaang mga ngaral na binanggit dito? Ito, gitagna kini ni Jesus sa kasayoran nga ang isyo bahin sa tagna mahimong labing dako nga pagsusta alang kanila sa katapusang mga adlaw. Isa-isahin natin. Hinulaan umano ito ng ating Panginoon Jesucristo para sa kaalaman sa isyo sa hula na ito'y magiging batayan sa paghanap para sa kanila sa wakas na mga araw.
og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna, og magpasalag sa kadaghanan. Mateo 24:11. Lalabas talaga ang mga bulaang mga propeta at ililigaw ang karamihan alang sa dugang pagpasantop. Gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan. Ito'y ibinigay ng Diyos ang mga salita kay Juan. Mga hinigugma, mga minamahal, dili niyo tuohan ang tanan nga mga espiritu. Huwag ninyo paniwalaan ang lahat ng mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu, ngunit subukan ninyo ang mga espiritu. Kung iya ba kini sa Diyos, kung ito ba ay sa Diyos, kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan, sapagkat maraming mga bulaang mga propeta na lalabas sa buong mundo. Unang Juan 4:1. Hinoon lakip na si Ellen White. Ano ang sabi dito sa kanilang aklat? Isa na daw sa bulaang propeta ay si Ellen White. Kaya dito pa lang sa kanilang aklat na tera ng tira. Ewan ko nga kung anong oring espiritu ang nag-gabay. Si Ellen Goldwhite ang may akda niyan. Ewan ko anong oring espiritu ang nagabay na isa daw, nasa kanilang aklat, isa daw sa bulaang propeta ay si Ellen Goldwhite. Di, yung sinong antikristo? Bulaang propeta. Okay, tuloy natin ang kanyang sinabi. Dalawang pagkakataon. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam at ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na makapanood dito sa ating channel, ang dakilang Babilonya po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo. Well, sabi niya, ang dakilang Babilonya daw ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon at ang tinutukoy ng SDN ito, walang iba kundi ang simbahang Katoliko daw. Alam niyo mga kapatid, sablay na naman sa maling propaganda ang Seventh-day Adventist dito. Dahil kung susuriin natin ang Biblia, alam niyo ba, sa Biblia napakalinaw na inihiyag yung pinagchap-chap nilang talata mga kapatid. Ano ba ang tinutukoy na dakilang Babilonya sa Biblia? Ito ba'y relihiyon? Sige, tingnan natin ha. Sa Revelation chapter 17 verse 18, relihiyon ba ang binanggit dito? Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Ano daw mga kapatid? Tanyag na lungsod. Okay, so palit muna tayo. Ito na. Biglang umina kasi. Okay. Tuloy natin mga kapatid. No? At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. So meron tayong katanungan diyan. Di po ba napansin ninyo, sinabi ni Cesar Montano, ang dami palang Diyos. Yan talaga. Kahit ano ang katayuan mo sa buhay, sikat ka man, mayaman ka man, mahirap. Kahit hindi sikat, pag di mo alam talaga ang pananampalataya ng simbahang Katoliko, delikado na matangay ka sa ibang sekta. Bakit? Una, sabi dito sa isang SDA, ang Katoliko daw ang Babilonya. Ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. So ang ipinatupad daw ng simbahang Katoliko ay ang mga aral na labag sa Diyos. Pero kung pakinggan ninyo itong pahayag na ito ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, alam nyo ba? Kung pakinggan ninyo, di nyo marinig galing sa kanila na tinira yung nagtatag sa simbahang Katoliko.
Tinira lang nila ang Katoliko gamit yung mga bulaang propaganda nila. Pero di nyo napansin na tinira nila ang founder. Bakit? Alam nyo ba sa kanilang ministry magazine, sino ang nagtatag sa Ancient Catholic Church? Ito, ministry magazine ng Seventh-day Adventist. Tingnan ninyo mga kapatid, Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. So napakalinaw sa kanilang magazine mga kapatid na magazine ito ay sa Seventh-day Adventist na ang Ancient Catholic Church, established by Jesus Christ and His Apostles. Ang tanong, ito bang tinitira nila na sinabi nila na nagiging masamang relihiyon daw at babaeng patutot ayon sa tera nila, itong tinatag ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, ito ba'y nagiging Roman Catholic? Sa kanilang ministry magazine na naman. Ito, ministry magazine nila, 1928. Ancient Catholic Church, which later became the Roman Church. Roman Catholic Church. Napakalinaw sa kanilang magazine. Kaya research naman mga Sabadista pag may time, research. Sino ang founder sa Ancient Catholic? Okay, balikan natin. Ito, Ancient Catholic. Sino ang founder sa tinira nila? The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. Dito pa lang. Sablay na ang tira ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Kaya, sa pagkakataon ito, tuloy natin, Ito, mga kapatid. Tinutukoy na dakilang Babilonya sa propesiya ng Apokalipsis, yung tinaguri ang ina ng mga mahahalay na babae at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Umaasa din po ako na alam nyo na rin kung sino yung tinutukoy na Antikristo sa Biblia. So, sa kanilang magazine, inaamin nila si Ellen Goldwhite ay isa sa bulaang propeta at ang bulaang propeta ay Antikristo yan. Naging makapangyarihan sa buong mundo na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. Siya rin ang pinakamakapangyarihang relihiyon kasi halos lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo miyembro dito sa relihiyon. So, bakit daw nagiging babaeng patutot ang simbahang Katoliko? Dahil halos lahat daw ng mga miyembro, mga kilalang miyembro, nagiging miyembro sa simbahang Katoliko. Yun ang argumento niya. Inosente ba ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist sa San Mateo Kapitulo 28, 19, 20 na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na gawin ninyong aking alagad ang lahat na mga tao sa buong mundo. Kung yun ang batayan niya, na pag kahit na yung mga kilala ay magiging kaanib sa naturang iglesia, nagiging patutot tuloy yung tunay na iglesia. Pero tandaan natin, di talaga nila inaatake yung nagtatag. Ang inaatake nila, mga kapatid, yun lang propaganda nila laban sa simbahang Katoliko na mga imbento ng Seventh-day Adventist. Na ito. At sinusunod nila itong relihiyon na ito. Yung ibang mga religious leaders, hindi man sila miyembro ng relihiyong ito, pero kinikilala nila at iginagalang nila ang authority ng namumuno dito. Kinikilala ng ibang mga leaders kahit hindi Katoliko ang authority ng namuno sa simbahang Katoliko na Papa. Okay, balik natin sa Seventh-day Adventist. Kung di nyo kinikilala ang authority ng simbahang Katoliko,
Hindi nyo kinakalala ang authority ng simbahang Katoliko. Ba't nag-apply ang Seventh-day Adventist sa ecumenism para yung kanilang baptism na Trinitarian ay magiging valid sa simbahang Katoliko? Di lang yan. Kung di nila kinikilala ang otoridad ng simbahang Katoliko, tanong, bakit sinunod at kinopya ng Seventh-day Adventist ang Gregorian calendar na idiniklara ni Pope Gregory XIII? Dapat ang Seventh-day Adventist magawa ng sariling kalendaryo para hindi sabihin sila'y sumusunod sa authority ng simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin mga kapatid. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babylonia ang tinatawag nating Antikristo. Ayan. Wala sa konteksto talaga itong mga ngaral ng Seventh-day Adventist. Bakit? Alam na naman natin na sa Biblia, hindi iglesia ang tinutukoy sa pahayag 17-18, kundi ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Ang tanong mga kapatid, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ano po ba yung tanyag na lungsod noong panahon na yan? Di po ba ang paganong Roma before the conversion of Emperor Constantine, kung tingnan natin ang kasaysayan, ito ang ancient history by Ancient and Medieval History by Francis Bacon, page 160-161. By wars with the Demoring, Etruscan, Sabines, and Latins, the whole south bank of the Tiber from the sea to the highlands. So, dito natin makita na napakalawak ng kapangyarihan sa Roma noong pagano pa ito mga kapatid. Before the conversion, ha? Oh. Kaya, kahit na yung kanilang komersyo ay nakarating sa iba't ibang bansa. Ito mabasa natin sa kasaysayan ng daigdig by Dr. Sonia Saide, page 63-64. Sa panahon ng katanyagan ng Roma, ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo. Ang tinutukoy dito ang Roma na pagano pa, dahil sa time nila ni San Juan na isinulat yan, na exile nga siya sa Patmos na nagsulat siya, may dalawang uri sa mga tao sa Roma, kung batayan natin ang history. Yung sa mga pagano at yung sa mga Kristiyano. Ngunit yung mga Kristiyano nasa maliit na panig pa lamang. Tingnan natin ang kasaysayan. Ito ang mabasa natin. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the 1st century AD. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So ang binanggit dito mga kapatid, before the conversion of Emperor Constantine. So, ano daw? Sa early pre-Constantinian period, mga kapatid, maliit lamang small sect composed of a recruit attracted from the lower classes of the Roman Empire. Yun ang kasaysayan. Kaya basa-basa naman ng history para hindi ipakalat yung maling story. Dahil, alam nyo, bakit tinatawag na babaeng patutot ang pagan Rome noon? Una, paganism kasi, before the conversion of Emperor Constantine, was the state official religion, and then Christianity was subject to persecution.
Ito po'y mabasa natin sa tinatawag na Collier's Encyclopedia, mga kapatid. Ito mabasa natin sa pahina volume 5, pahina 26. Paganism was the official state religion, and Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecution. See? Napakalinaw, mga kapatid. So, nang sinabi na Christianity was suspect and Christians were subjected to persecutions, tanong, batay sa kasaysayan, sino ba yung Christian? Sino ba yung Christian na pinipersecute sa pagan Roman Empire noon? Okay, silipin natin ang kasaysayan, ha? Seventh-day Adventist ba? Hindi. 1844 lang natatag ang Seventh-day Adventist. Ito ang mabasa natin sa kasaysayan, mga kapatid. Ito. The Principal, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush a church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. See? Napakalinaw, mga kapatid, ang kasaysayan na ang sinabi, ang Katoliko pala ang pinipersecute noon. Pero alam nyo ba kung para sa Seventh-day Adventist, ang Katoliko ay babaeng patutot, nandiyan ang mga masasamang espiritu. Di ba dahil sa kasaysayan sinabi, Katoliko ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, at di lang yan, na basa natin, mga kapatid, kung sino ang nagtatag kahit na sa kanilang ministry magazine. Eto, ministry magazine, balikan natin sa Seventh-day Adventist. Sino nagtatag ng The Apostolic Christian Ancient Catholic Church Universal? Tinatag ng ating Panginoon Jesucristo at mga apostolis, at ito'y nagpatuloy sa panahon ni Emperor Constantino. Baka sabihin nila, abay, Ancient Catholic Church. Hindi yan Roman Catholic Church. Sige, tingnan natin uli sa kanilang ministry magazine kung itong Ancient Catholic Church, hindi ba ito ang Roman Catholic Church? Ito, ministry magazine nila 1928. Ito. See? Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. So dito pa lang, mga kapatid, na sinabi na Ancient Catholic Church became the Roman Catholic Church. Aboy, malinaw na ang Catholic Church ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na tinitira nila. Kaya, napansin nyo ba kung ano ang sinabi ni SDA Pastor Cesar Dizon? Dahil nakita natin sa kanilang mga bagasin na ang Catholic Church, ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, abay, nakisali na siya. Ang SDA daw, Katoliko na din. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Maniwala ba kayo, mga kapatid? Seventh-day Adventist, Katoliko na daw sila. Kaya, mas mabuti siguro yung SIC registration nila, lagyan na lang nilang Seventh-day Adventist Catholic Church. Okay. Nakisali na. Okay, tuloy natin. 666. So, the Antichrist is simply a religious leader who rule over the religion of this woman. So, binanggit na naman niya ang 666, mga kapatid. At alam nyo ba, ang 666 para sa kanila, ang Papa daw. Pero, tandaan ninyo, mga kapatid, tandaan ninyo, na kung sinabi nila na ang Babylonia ay ang simbahang Katoliko, excuse me, bakit? Di nyo ba alam na mismo sa loob ng Seventh-day Adventist, ayon kay Ellen Goldwhite, may naniniwala na ang Seventh-day Adventist
ang Seventh-day Adventist ang Babylonia. At parang maligtas ka sa kanya, kailangan lalabas ka sa Seventh-day Adventist. Meron ba tayong mabasa niyan? Eto, mga mahal na kapatid, sa aklat ni Ellen Goldwhite ito. The Remnant Church by Ellen G. White, page 47. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of her. Dito pa lang, sa tira nila na ang simbahang katoliko ang Babylonia, dito pa lang mga kapatid. Ha! So palpal na itong sabadistang ito. Ano ang Babylonia? Ating ituloy. Pagbasa. Ito sa aklat ni Ellen Goldwhite, The Remnant Church by Ellen G. White, page 49. The fallen denominational churches are Babylon. Babylon has been fostering poisonous doctrine, the wine of error. Nako, nasa kanilang aklat ito. Yung mga siktang tatag lamang ng tao, sila siktang tatag ni Ellen Goldwhite. So, anong masasabi ninyo tungkol diyan? At binanggit pa nila 666, ang Papa daw, Antikristo o yung 666. So, the Antichrist is simply a religious leader. So, paano ginawa ng Seventh-day Adventist para lang tuligsain at magkakalat ng bulaang propaganda laban sa simbahang Katoliko? Inaamin mismo ng kanilang ministry magazine. Inaamin din mismo ng kanilang pastor, si Pastor Cesar Dizon, na yung Vicarious Filidae na 666 daw nasa tiara. Mga kapatid, makinig kayo mga Sabadista. Imbinto pa lang yon, imbinto lang yon ng Sabadista. Ganon sila magpakalat ng kasinungalingan. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filidae para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filidae. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filidae? Ang sagot po ng Ministry Magazine, mayroon ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filidae. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa... So, yan mga kapatid. Malinaw na pag-amin yan. Galing mismo sa bibig ng mga ngaral ng Seventh-day Adventist na sila lang ang nag-imbento, nilagyan nila ng Vicarious Filidae.
ang tiara ng Papa. Pero yung kasinungalingang yan ay patuloy pa nila na ipinalaganap ngayon sa simbahang Katoliko. Kaya isip-isip naman. Mataas ito mga kapatid, para makapasok tayo sa punto por punto, antabayanan ninyo, sasagutin natin itong buong video. Pati na yung sinabi niyang ang Katoliko daw ang dahilan bakit may komunista. Ang Katoliko daw ang dahilan bakit may korupsyon sa iba't ibang bansa. Ang Katoliko daw ang dahilan kung bakit may digmaan. Grabe talaga ang tirada nito. Kaya isa-isahin lang muna natin. Una, yung sinabi niya na ang Katoliko ay ang babaeng patutot, so na booking na sila. Tukoy na dakilang Babilonya sa propesiya ng Apokalipsis, yung tinaguri ang ina ng mga mahahalay na babae at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Umaasa din po ako na Mga kapatid, ang Katoliko daw ang dakilang Babilonya, pero sa aklat ni Ellen Goldwhite, isinulat ni Ellen Goldwhite nga galing mismo sa loob ng Seventh-day Adventist, meron nang naniniwala na ang Seventh-day Adventist ay Babilonya at kailangang lalabas ka sa kanya. Ito ang ulitin natin. My brother, I learned Remnant Church by Ellen G. White, page 47. My brother, I learned that you have taken the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, that all that would be said must come out of her. So upang maligtas ka, kailangang lalabas ka sa kanya. Ngayon, sino ang mapunta sa impyerno? Mas mabuti, yung aklat na naman nila ni Ellen Goldwhite ang ating babasahin. Ito mga kapatid, ang mabasa natin sa aklat ni Ellen Goldwhite sa Seventh-day Adventist. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light and the point of privilege, shalt be brought down to hell. Saan daw itatapon ang Seventh-day Adventist? Sa impyerno. Sino ang nagsulat diyan? Si Ellen Goldwhite. Isip-isip naman mga kapatid pag may time. Yung tinira nila na ang Katoliko daw ay bulaang mga ngaral, o na dito pa lang sa kanilang magazine na Ministry Magazine, ulitin natin, dito pa lang, supalpal na sila dahil sino ang nagtatag sa Ancient Apostolic Catholic Church sa kanilang magazine? The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles. Malinaw mga kapatid na ang nagtatag sa Ancient Catholic Apostolic Church ay ang ating Panginoon Kristo. At ito ay naging, ayon sa kanilang magazine, Ministry Magazine 1928. Ito. Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Sa kanila lang magazine mga kapatid, dito supalpal na sila. Kaya, yung sinabi nila na ang Santo Papa ang merong 666, inaamin na nila mismo. Sila lang ang nag-imbento niyan. Kaya mga kapatid, no? Isip-isip naman pag may time, lalo na sa mga Seventh-day Adventist. At sa mga Seventh-day Adventist na naghahamon ng debate, yes, tinatanggap kong debate, doon tayo sa Tagbilaran City ang venue natin. Kung tatanggapin ninyo. Pero meron kami naka-schedule na preliminary debate June 30 pa yon, no? June 30, no? Si Daig, no, Julito Daig,
So, kita-kita tayo, Jolito, ha? Sa Cagayan tayo magtagbo. June 30, hope na magkita tayo. So, mga kapatid, atin lang sinagot itong grabe na mapanirang propaganda ng Seventh-day Adventist. Maraming salamat sa nagpasa dito. Dami talagang dapat kong sagutin dito. Sasagutin natin yan araw-araw. No? Maraming salamat sa nagpasa sa link. Dahil sasagutin natin yan. Sa ating pagsagot, batay mismo sa aklat ni Ellen Goldwhite, dito nakita ninyo, supalpal na ang SDA dito. Okay? So, una, yung sabi nila na ang simbahang Katoliko ay siya ang katuparan sa babaeng patutot. Hindi, dahil pahayag 18, ang babaeng nakita ay ang tanyag na lungsod. Mali na yung sinabi niyang iglesia. At sa aklat ni Ellen Goldwhite, kaya magtaka na kayo anong ori na espiritu ang naggabay sa nagsulat dito ng sinabi na si Ellen Goldwhite, isa sa mga bulaang propeta. Kanilang aklat ng mismo, supalpal na sila. So, di po natin layunin mga kapatid na saktan ang damdamin nito mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, pero dapat sagutin natin. Nasaksihan niyo naman kung paano magsagawa at paano manera, paano mag-imbento ng propaganda itong sikta na itinatag ni Ellen Goldwhite. Okay?